Nawala ba ang passport mo habang nasa abroad ka? No worries, kasi pwede yung palitan. Hi mga kabayan, this is Rochelle from LexCode. At sa video to, pag-uusapan natin kung ano ang gagawin mo at kung ano ang mga requirements kapag nawala ang passport mo habang nasa abroad ka. Don't panic, kasi may step-by-step process tayong pwede mong sundan para ma-resolve agad ang problema. Pero bago ang lahat, don't forget to like, subscribe, at share this video sa mga kakilala mong OFW para aware din sila. Narito ang mga dapat mong gawin kapag nawala ang passport mo habang nasa abroad ka. Una sa lahat, stay calm. Alam kong nakakapanik, pero mas mapapadali ang proseso kapag composed ka. Pangalawa, isecure mo muna ang sarili mo. Lalo na kung sa public mo nawala o huling nakita ang passport mo. Double check your bag, your pockets, at kung ano man yung mga dala mong gamit dahil minsan nalalaglag lang. Kapag sure ka na nawala talaga, proceed tayo sa formal steps. Mas mabilis mo masasolusyonan ng problema kung magre-report ka kaagad. Step 1, gumawa ka ng police report. Kapag nasa abroad ka, pumunta ka agad sa pinakamalapit na police station at mag-file ka ng police report. Say it clearly, I lost my passport. Hihingi sila ng details tulad ng pangalan mo, date and time na nawala, last location kung saan mo huling nakita, possible scenario kung paano ito nawala. Make sure na accurate at honest ang details na binigay mo. Also, kumuha ka ng official copy ng police report kasi kakailanganin mo ito sa embassy. Step 2, pumunta sa embassy o consulate. Dalhin mo yung police report at magpa-assist. Ang hanapin nila usually ay police report, 2 valid IDs, pero kung wala, kahit company ID, OWA ID, SSS, Pag-ibig, residence ID, passport size photos, o photocopy ng passport kung meron ka. So, dito ka naman mag-a-apply ng affidavit of loss. Minsan, may form sila, pero minsan, ikaw lang din yung magta-type. Pero mabilis lang naman to. At sila rin yung gagawa ng verification kung ikaw talaga yung passport holder. Step 3, mag-apply ng travel document or new passport. After ma-process ng affidavit of loss, may dalawang process kang or option kang pagpipilian. Ang option A mo ay travel document. Kung kailangan mo umuwi agad ng Pilipinas, bibigyan ka nila ng travel document. Pero ito ay one-way lang. From the country kung saan ka manggagaling pa-uwi ng Pilipinas. Bawal mo gamitin mula Pilipinas papunta sa ibang bansa. Perfect ito para sa emergency situations like end of contract, deportation, medical or family emergency, expired visa na kailangan i-exit. Option B, replacement or new passport. Kung hindi mo naman kailangan umuwi, pwede ka naman mag-apply ng replacement passport. Same process lang naman to sa renewal passport. Pero kasama yung police report at affidavit of loss na finil upon mo. Processing time varies depende sa kung saang bansa ka. Usually, nagtitake siya from 4 to 8 weeks. Step 4, i-notify mo yung employer mo at yung agency. Kung OFW ka, very important na i-notify mo agad yung agency at employer mo. Ito ay para alam nila kung bakit wala kang passport on hand kung sakaling hanapin nila. At para rin maiwasan yung issue or immigration checks. And also, para naman ma-assist ka nila sa local process, lalo na kung hindi ka pa masyadong marunong. And kung domestic worker ka o staff ka sa household, may mga bansa na kailangan i-report mo agad yung pagkawala ng passport mo within 24 hours sa employer mo. Step 5, mag-request ng photocopies or records. Kung meron kang photocopy ng passport mo, you are very lucky kasi ito yung pinakamadali at pinakamabilis na verification. Kung wala, ask your employer, agency, or HR kung merong copy sila. Minsan, nire-require din to ng embassy para sa verification. Kung wala talaga, it's okay kasi embassy will still verify it, kaya lang it will take a bit more time. Step 6, prepare for interview or verification. May mga cases na magkakandak ng interview questions ang embassy. And ito yung mga possible questions. Number 1, kailan mo huling nagamit yung passport mo? May suspects ka ba kung sino kumuha? Ano ang laman ng bag mo? Saan ka nakatira at saan ka nagtatrabaho? Normal lang naman to mga kabayan. Ang purpose nito ay para i-confirm at i-verify yung identity mo. Sumagot ka lang talaga ng tama. Step number 7, alamin mo yung fees and charges. Depende sa country, nag-iiba yung fees.
Usually, kailangan mo bayaran ang mga sumusunod: lost passport fee, replacement or travel document fee, affidavit of loss fee, photocopy, or photo charges kung kulang ka sa requirement. Make sure may cash or card ka. Step 8, pagbalik mo ng Pilipinas, kung travel document ang hinuha mo, pagdating mo sa NAIA, immigration will collect your travel document. After that, kailangan mong mag-apply ng bagong passport ulit sa DFA. Same process as renewal, pero with affidavit of loss pa rin. At make sure to bring all the documents from the embassy. Now, tips para hindi ito maulit. Number 1, always keep a picture or photocopy of your passport at other essential documents na alam mong kakailanganin mo. Pangalawa, keep it in a separate pouch at hindi dapat kasama sa cash or pera mo. Number 3, avoid leaving your passports and your other documents sa open area or sa bag mo na madaling mabuksan. Pang-apat, gumamit ng passport holder na may zipper. And lastly, wag mong ilalagay sa back pocket ng bag mo or pantalon mo kasi mabilis tong malalaglag. So that's all for this video mga kabayan. Sana nalinawan ka at sana alam mo na hindi dapat magpanik kapag nawala ang passport mo habang nasa abroad ka. Kasi kaya natin yung gawa ng paraan at kayang-kayang palitan. Kung nagustuhan niyo po ang video na to at nakatulong sa inyo, please like, subscribe, and share this video sa mga kasama niyong OFWs. Hanggang sa susunod na video po mga kabayan, maraming salamat po.